Ubus-ubos biyaya, bukas nakatunganga. Malamang at marahil ito po ay madalas nating marinig noong mga kabataan natin at maging hanggang ngayon kapag tayo pinapagalitan ng ating mga magulang dahil masyado tayong magastos, mahilig tayong maglakwatsa, gumimik, and all that. Ubus-ubos biyaya, bukas nakatanga o nakatunganga. Alam po ba ninyo, that's very particular, alam bang tawag dyan, kasabihan, ay hindi po totoo sa isang mananampalataya. I have the proof. Hindi po ako nagsasalita rito na parang wala akong ebidensya. Nandito po sa banal na kasulatan ang mga sinasabi ko. Sapagkat pag ikaw ay nakikristo, ang katotohanan mo ay hindi na yung katotohanan sa sarili mo. Ang katotohanan mo simula noon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na. Yes, dito sa mundong ibabaw na ito, tayo po ay sinasanctify. Tatlo po kasi yan. Unang-una, pinakamahalaga, salvation. And then meron po tayong sanctification and then glorification. Alam nyo ang tatlong ito, akala po nung iba ganito. Yung salvation mo, binayaran ni Kristo, lahat. Tapos yung sanctification mo, bahala ka na doon, sabi nila. Pagkatapos yung glorification mo, bahala ka na rin doon, sabi po nila. Pero alam po ba ninyo, hindi po totoo yun. Ang tatlong ito po, hinulma na po ng Panginoong Hesus ito lahat. Siya po lahat ang gumawa ng tatlong ito. Salvation, your sanctification, even your glorification. Lahat po ng yan. Kahapon may nakausap kasi ako. Yung glorification daw, the Lord will glorify you according dun sa good works mo. Sabi ko naman, yung good works po, lumabas po yan sa atin nang manampalataya tayo kay Kristo. Sapagkat sabi ko, tignan po ninyo yung mga hindi mananampalataya. Diba? Tignan nyo ang kalikasan nila. Sila po ay mga tao na talagang kahit anong gawin mo, dahil walang Holy Spirit, lilitaw yung nature nila. We are talking about natures here. At hindi po totoo yung Kristiyano may dalawang nature, kasinungalingan po yan. Malayo po sa sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. No, ang isang taong nakikristo may bago ng nature. Hindi pwedeng maging dalawa ang nature niya. Hindi pwedeng magsama si Satanas at si Jesus sa puso mo. Kaya ang daming dapat makorek. Nag-usap kami nito. Pastor po ito ha, matagal na. At yung church po nila, kilala pong simbahan din naman, yung simbahan po nila. Yung kanila pong church. Maganda naman po yung church po nila. Pero ang importante naman, salvation by grace din po sila. Ang wala lang pong grace yung mga aso dahil loko-loko maiingay. Sorry po doon. Kahit araw-araw na po tayo nagagato, araw-araw wala po tayong magagawa, ganyan po sila. I'm so sorry. Pero ito pong message po kasing ito, kailangan may parating ko po sa inyo kasi marami pong mga Kristiyano ang talagang nalilito pa rin sa kanilang identity. It's about your identity. Who you really are in the Lord. Pag yan nakalimutan mo, ang buhay Kristiyano mo, maniwala ka sa akin, ang buhay Kristiyano mo dito, disaster ka. Ikaw ay disaster. Bibili kaya ako ng boot. Yung parang sa recording, gusto ko doon ako. Para walang ingay, no? How about that? Mahal lang eh. Pwede naman daw, may nagsabi sa akin. Nakakaya na sa inyo eh. Wala naman po tinatawagan ngayon. Natutopak lang po sila, nababaliw. Okay, ito po gusto ko po sabihin po sa inyo, no? Tayo po mga mananampalataya, tayo po yung mga apple of the eye ng Lord. No? Tignan po natin dito. Huwag natin pansinin yung mga ano yan. Mga peste po yan eh, kung tutusin. No? So, tignan po natin. Kapitulo 1, Englishin ko na nga lang, John chapter 1, verse 16 hanggang 18. John chapter 1, verse 16 hanggang 18. Oo, salin po ito ng ang Biblia, no? O kasi ito po ay ang Biblia ng mga pastor, dalawang salin. Meron akong magandang balita Biblia, pero mas gusto kong gamitin itong ang Biblia. Alam niyo, dun sa magandang balita Biblia, hindi po ako naninira dito. At hindi ako maninira kahit kailan because
yung magandang balita, Biblia na po na yan, malaking nagawa sa buhay ko yan. No? No, okay, bagong mananampalataya, yan ang Bible ko. Pero what I mean is, as you grow deeper in the Word, sa totoo lang po, makikita po natin yung mga mahalagang salin mula sa wikang Grego at saka sa wikang Hebreo. Kailangan talaga patok siya. Kailangan sapat siya. Kumbaga sa swak na swak dapat dito. No, meron parang pagbinasa ko, parang nabababawan ako eh. Parang, teka lang, ang babaw. Ayoko ng gano'n. Gusto ko, yeah. Okay. John chapter 1, o Tagalogin natin nga, subukan ko. Okay. Tagalog, 1, Kapitulo 1, mga talatang 16, 18, hanggang 18. Tagalog yun ha. 1, Kapitulo 1, mga talatang 16 at 18. Tagalog na po yan. Nakuha ko, ang galing ko. Okay? Tignan nyo. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. I like this. Ito po ang Biblia po ito. Pero itong ang Biblia po kasi na Bible, ang salin po kasi nito, ito po yung bago na 2001 yata ito no? Kung di ako nagkakamali, 2001 ang Biblia. Kasi merong 1905. Actually, mas maganda po yun. Kaya lang, pinababaw ng konti para sa generation natin ngayon makuha natin. Tingnan nyo, sabi niya, pareho din naman ang salin nito eh. Pero doon sa MGB, ibang dating eh. Binasa ko, pero teka, parang iba ka ako. Pero ito maganda siya. Tingnan mo ha. At mula sa kanyang kapuspusan, I like that Tagalog. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Tingnan nyo ha. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. May biyaya ka ngayon. What's the day? Anong date po ngayon? December 5 Friday, if I'm not mistaken. December 5th Friday, no? Pag natapos ang buong day na ito, no? Punong-puno ka ng biyaya. Pag gising mo bukas, may biyaya na. In actuality, natutulog ka pa lang, matutulog ka mamaya para bukas gigising ka, di ba? Tulog ka pa lang, may biyaya na nakahanda ang Panginoon sa'yo sa araw na yon. Kaya pinapatahol ni Satanas yung mga aso kanina. Ayaw ng dyablo na makuha ninyo ang sustansya ng sinasabi ko. Gusto ng dyablo, takpan niya ang mga mata ninyong ganyan para hindi niyo makita ang katotohanan. Sorry na lang siya. Huli na siya. Huli na po siya. Dahil yang si Satanas talagang, hustler yan eh. No? At nakakaano po siya. Sa mga Kristiyano kasi, we're using this book. Kaya minsan, magpapasok din siya ng kung ano na sa mga utak natin, especially sa mga talatang ito. No? Or should I say, pagdating po dito, ayaw niyang mabasa natin to. Alam niyo po bang itong talatang ito ha? Ulitin ko, tatagalogin ko ha. 1, Kapitulo 1, talatang 16. Sa 16 po tayo muna. No? Yan pong talatang yan, ayaw ni Satanas na mabasa ninyo yan. Ayaw niyang mabasa natin yan. At pag nabasa natin, gusto niya, alisin agad sa isip natin. Huwag tayong papayag kasi ang ganda At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. This is perfect. Kung gusto niya ng salin niya sa Tagalog na maganda, ang Biblia, ang gamitin yung salin. Sa King James maganda rin. Grace after grace. Pero kasi sa Tagalog, ang galing eh. Ang galing ng timpla niya no? So, yan, ang ayaw ni Satan na mabasa natin. Gusto ni Satanas, ang isipin mo, pag naubos ang biyaya mo ngayon, finish ka na, tapos ka na. Yan po ay hindi totoo. Sabi ng aklat na ito, we are forever blessed dahil kay Jesus Christ. Tingnan nyo, mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Good vibes, sobra ang biyaya sa atin ng Panginoon. Natutulog pa lang tayo kagabi, may inihanda na ang Diyos na biyaya sa atin sa araw na ito. Ano po yun? Abay-abangan po natin. Ano po ba yun? Maging excited po tayo. Pero isa lang po ang alam ko, gugulatin niya tayo sa araw na ito. Thank you, good vibes. God bless.